Ayan guys, magandang araw po sa inyong lahat. Dito naman po tayo ngayon. I-share lang po natin itong seed cleaner natin. Ano po? Ito po pala yung seed cleaner natin sa mga pinoproduce natin na binhi. Galing Nueva Ecija po ito. Matagal na po sa amin ito. Para mas maganda po kasi yung ganitong seed cleaner kaysa yung mga lumang thresher. Kasi ito po dalawa pong blower na ito at saka yung screen niya. Ayan po, nakita nyo taas at baba. Ito naman po yung hopper niya, lalagyan po diyan po nilalagay yung mga ano niya, mga yung palay. Tapos ito naman po yung sa blower niya, yung fan niya, nilalagyan natin ng langis bago tayo mag-umpisa. Palagi nating check upin yung mga grasa. Grasa pala, hindi langis. Yan, yung sa mga bearing niya. Ito po yung nasa babang blower. Yan po. Yung malaking blower, ito, yan po sa taas. Ito naman po yung makina niya. Bali, ano po yung makina niyan dati? Electric motor na 1.5 horsepower pero parang nakukulangan kasi ako sa lakas niya para mas malinis na masigurado ko. Pinalitan ko ng gasoline engine na nasa 5 horsepower. Ayan po. Mas maganda po itong gamitin para sa mga nagbibinhi. Kasi yung thresher, masyadong matagal linisan, matrabaho linisan. Tsaka ito po maganda talaga. Mas madaling linisan at mas ano siya, madaling i-move, igalaw-galaw. Ayan yung mga yan guys, dapat yun palaging chine-check dyan kasi pwedeng may makasingit dyan ng mga mga butil ng palay. Every time na magpapalit tayo ng variety na iano natin, na i-blower, seed cleaner, kailangan chine-check lahat yan. Buo lahat yan, kailangan i-check. Yung mga screen niya dyan, ayan po. Ayan yung sa taas. Ito yung screen na blower nung nasa likod. Yung nasa babang screen niya naman yung blower nung nasa babang blower. Ayan. Mas madaling gamitin po kasi itong ganitong klaseng seed cleaner. Gawa po to ng taga Nueva Ecija. Ako, nabili namin po noon doon. Dati kasi lumang thresher pa yung gamit namin sa paglilinis ng Pero ito po mas okay na po to. Meron din pong mas malaking ganito. Ito po kasi ang naproproduce namin dito siguro sa isang araw ay mga nasa 110 to 120 at 40 kilos yung kaya naming malinisan na palay. Madali na naman i-maintain ito eh. Lagyan lang ng grasa sa makina, langis lang. Ayan. Dito po sa hopper niya dyan, kailangan din pong i-check lahat yan. Pwede pong may makasingit dyan na mga butil-butil na ibang variety pagkuan. Ayan po. Ayan. Ayan na yung niya. Tapos naglagay rin ako ng screen doon para yung mga kahoy doon, kahoy ng palay, mga inert matter, mas matatanggal niya ng mabuti. May eliminate niya. Kaya mas malinis po yung na ito. Mas malinis po yung output niya. Ayan guys, so lakas Ayan naman ito yung butil niya. Kaya sobrang linis. Kasi meron po kasi yung ibang nagbibinhi dyan hindi na kinokontrol yung yung lakas. Ito pala, po ito, false mat. Minsan po hindi po maiwasang masali yan kasi hindi na niya kayang itapon. Kasi sa paglalakasan pa yan, pati butil ng palay talagang itatapon niya na rin. Ayan. Ayan po yung niya, proseso niya. At tulad nga po pala ng sabi ko kanina, may mas malaki pa pong blower dyan. Na napalaki siya. Na kaya siguro ng 150 sa isang araw tapusin nun. Sa mga nagtatanong po pala kung magkano kuha namin dyan, kung di po ako nagkakamali, nasa 80 o 85,000 noon. Mga year 2017 po siguro nung nabili namin to. Itong blower na to. Ayan.
Daming proseso po para maraming pagdaanan yung binhi natin bago ma-certify yan. Sa susunod po na video natin, papakita natin kung paano naman po mag-collect ng sample ang mga taga-DA. Ano po, kaya sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel natin, mag-subscribe po tayo at maraming salamat po ulit. Ayan po, tingnan niyo po. Oh, 'di ho ba? Dalawang screen yung dinadaanan niya. May pangatlong screen yung kulay green sa baba. Tingnan niyo, natatanggal niya yung mga ano, yung mga pali-palito ng palay. Yung mga unwanted na object, natatanggal niya. Yan na po yung output niya. Ang ganda ng output niya, ang linis. Kaya